Welcome back to MemArt Movie Recaps guys. Nagsisimula ang pelikula sa isang kwento tungkol sa mahusay na puno sa Amazon, na may mahusay na kapangyarihan sa pagpapagaling. Ang mga talulot ng punong iyon ay tinatawag na luha ng buwan. Kahit isang talulot ng puno ay nakapagpapagaling ng anumang sakit. Sinubukan ng maraming tao na abutin ang mga luha ng buwan, ngunit walang nagtagumpay. Lumapit ang isang lalaking nagngangalang Don Lope Diaguirre, ngunit pinatay siya ng gubat. Pero sa totoo lang hindi siya pinatay sa isang nasugatan na estado, siya ay natagpuan ng mga tagapangalaga ng puno. Humingi siya ng pana mula sa kanila, kinakailangan upang makita ang mga luha ng buwan. Tumanggi sila, at nagsimulang mag-away ang isang Jerry ngunit binalaan siya ng gubat, at nawala siya pagkatapos. Isinalaysay ni McGregor ang tungkol sa pagluha ng buwan sa harap ng mga marangal na iskolar na nagtataglay ng ulo ng palaso ngayon. Ipinakita niya ang maingat na iginuhit na mapa ng Amazon at tumuturo sa Lagrimas de Cristal kung saan mayroon silang pinakamataas na posibilidad na mahanap ang mga luha ng buwan, gamit ang sagradong arrowhead. Habang tinatapos ni McGregor ang kanyang talumpati, diretsyong tumanggi si Sir James na ibigay ang ulo ng palaso, at pinagtatawanan siya ng lahat. Ngunit gaya ng itinuro ng kanyang kapatid na si Lily, hiniling niya na marinig siya ng mga iskolar sa loob ng ilang minuto. Samantala, si Lily ay tahimik na tumayo mula sa kanyang upuan at nagsimulang maglakad patungo sa inner area matapos makita ang mapa ng gusali na iginuhit sa kanyang kamay. Iniisip ng isang lalaki na siya ay isang sekretarya at itinuro siya sa silid-aklatan at pumasok siya sa loob, ngunit isang lalaki ang pumasok bago niya buksan ang lock ng pinto. Inilagay niya ang chloroform na panyo sa ilong ng lalaki, at nawalan ito ng malay. Pagkapasok niya sa silid, nag-blend siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit ng isang rebulto. Maingat niyang inabot ang kahon na may arrowhead at binuksan ito, sabay pasok ng isang lalaki kasama si Sir James na gusto ng pana. Ang lalaki ay si Prinsipe Joaquim, at labis siyang nasaktan nang makita ang walang laman na kahon. Bigla siyang nakakita ng isang babae na tumatakbo at pinasundan siya ni Sir James. Ngunit lumaban si Lily sa labas ng bintana at nagbigti sa hagdan. Sa kabutihang palad si McGregor, paglabas ng gusali ay nakita siya at huminto sa isang bus. Tumalon siya, at tumakas sila gamit ang arrowhead. Sa kabilang banda, labis na nasaktan si Prinsipe Joaquim kapag isiniwalat ni Sir James ang kanyang pangalan sa lahat. Binugbog niya lahat at tinanong si Sir James tungkol kay Lily. Iniimpake ni Lily ang mga kailangan niyang ihanda para umalis papuntang Amazon. Si McGregor ay isang maselang tao, ngunit ayaw niyang mag-isa ang kanyang kapatid na babae sa isang mapanganib na gubat tulad ng Amazon. Kasabay nito, kinuha ni Skipper Frank ang kanyang bapor na puno ng mga pasahero upang ipakita sa kanila ang mga kababalaghan ng Amazon. Kapansin-pansing ipinaliwanag niya na ang bawat puno sa talulot sa gubat ay maaaring maging isang kanibal. Pinamunuan niya ang mga kalansay ng mga explorer na nakasabit sa mga puno. Biglang lumitaw ang ilang katutubong tribo, at lahat ng mga pasahero ay natakot. Nagbabayad sila ng dagdag kay Frank para makabalik sa lalong madaling panahon. Sila ay mga conmen na inilagay mismo ni Frank upang kumita ng dagdag na pera mula sa mga pasahero. Sa kabilang banda, sina Lily at McGregor ay nakarating sa Porto Velho, Brazil, kung saan sila sasakay ng bapor upang makarating sa gubat. Ngunit hindi nila alam na mula nang ipinadala ni Prinsipe Joaquim ang kanyang mga tauhan upang kunin ang ulo ng palaso mula kay Lily, maingat silang sumusunod sa kanya. Pagkarating sa Porto Velho, nagpaalam si Frank sa mga pasahero, at kinukuha ni Nilo ang lahat ng kinikita niya sa kanyang paglalakbay. Kailangang bayaran ni Frank ang kanyang utang bilang karagdagan. Inilock niya ang kanyang bangka at nakuha ang susi. Binala, sinabihan siyang siya lang ang magdadala sa kanya sa Amazon sa kanyang destinasyon. Sa tingin niya si Frank ay si Nilo, at tinulungan niya itong makuha ang susi ng bangka sa pamamagitan ng pagbukas ng kahon gamit ang isang pin. Nang marinig niya na gustong pumunta ni Lily kay De Cristal, binalaan niya ito tungkol sa mga panganib. Sa wakas, pumayag siyang dalhin siya doon sa mabigat na presyo. Kasabay nito, dinala ni McGregor si Nilo, at nagsimulang makipagnegosasyon si Lily sa mga presyo sa kanya. Biglang nakita ni Frank ang ulo ng palaso sa leeg ni Lily. Pumutok siya para tawagan ang kanyang leopardo at sinubukang kumbansihin si Lily na siya lang ang may kakayahang labanan ang mga panganib sa gubat. Kasabay nito, tumalon si Leopard, at nakipag-away sa kanya si Frank. Niloloko niya ito palabas ng bintana.
Pinahahalagahan ng lahat ang kanyang katapangan, at hangarin si Lily na kipagkasundo siya sa paglalakbay kasama si Frank. Nang maglaon, pinasalamatan ni Frank ang kanyang Leopard Proxima sa pagtulong sa kanya na isara ang deal kay Lily pagkaraan ng ilang sandali, sumakay sina Lily at McGregor sa bangka upang umalis kaagad. Sinimulan ni Frank na ihagis ang sobrang bagahe ni McGregor sa tubig, at hindi niya napansin na nakulong si Lily ng mga tauhan ni Prince sa kulungan ng ibon. Binuksan ni Lily ang hull gamit ang isang pin, at tinamaan ang mga lalaking iyon para makapunta sa barko. Dumating doon si Frank para ituro sa kanya ang daan. Hindi siya tumatalon sa tubig, ngunit tumatakbo patungo sa kabilang panig, at tumalon sa bangka sa pamamagitan ng pag-slide sa isang lubad. Gusto ni Prince ang Arrowhead sa lahat ng kondisyon, dahil alam niyang maaari silang manalo sa digmaan kung mayroon silang luha ng buwan. Sinusundan niya ang barko ni Lily kasama ang kanyang submarino. Nakahanap si Frank ng isang submarino na sumusunod sa kanila, at inilagay niya ang gasolina sa makina ng barko. Agad niyang pinabilis ang bangka para iligtas ang sarili sa torpedo na papalapit sa kanila. Ngunit sinira ng submarino ang daungan ni Nilo. Tuluyan na silang nakapasok sa ilog na malayo kina Nilo at Prince. Si McGregor sa una ay napakaganda ng pananamit, ngunit sa huli, naiinis siya sa nagliliyab na init. Biglang nakita ni Lily ang ilang dolphin na tumatalon sa dagat. Binalaan siya ni Frank na huwag makita ang mga ito ng malinaw sa mga mata, o magkakaroon siya ng mga bangungot sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nakikita niya ang mga ito sa mata. Gumawa ng video si Lily ng kagandahan ng gubat. Sinubukan din ni Frank ang camera at pinaikot ang barko sa paraang hiniling sa kanya ni Lily. Sa kabilang banda, nagpa siya si Prince na maghanap ng gyre para maabot si Tia Bataon ng buwan. Wala siyang pakialam na moldita siya. Kumuha si Frank ng sariwang paranya para sa hapunan. Para sa lasa, nilagyan ito ni Frank ng dugo. Hindi ito nak-ain ni McGregor at natulog. Tahimik na lumipat si Proxima sa kanyang cabin habang nilalagay niya ang kanyang cream sa mukha. Habang nag-uusap sina Frank at Lily, biglang dumating si McGregor, tumatakbo. Natatakot kay Proxima. Galit na galit si Lily nang malaman niyang alaga niya iyon, at nagsinungaling siya nang magkunwari siyang nagligtas ng mga tao mula rito. Sa kabilang banda, nakahanap ng gyre ang prinsipe at itinapon sa kanya ang tubig ng ilog upang palayain siya sa sumpa ng gubat. Kasabay nito, pinasabog ni Prince ang mga batong nagsisimula sa ilog. Si Lily ay nakakita ng isang bangungot ng mga ahas at nagising sa sobrang takot. Sinabi sa kanya ni Frank na kailangan nilang dumaan sa isang malupit na lugar ng ilog. Palihim niyang sinenyasan si Proxima na nakawin ang Arrowhead kay Lily. Bigla silang nakarating sa gilid ng ilog. Halos hindi itinaboy ni Frank ang kanyang bangka at inilagay ito sa tamang landas. Parehong nagsimulang magsuka sina Lily at McGregor, habang si Proxima ay hindi rin nagnanakaw ng Arrowhead dahil sa panahon ng pag-jerk. Isang bote ng baging ang nahulog sa sahig, at dinilaan. Sinasalita ni Frank ang kanilang wika at sinabi sa kanila na gusto ng pinuno na ibigay nila ang ulo ng palaso at umalis. Hindi sumasang-ayon si Lily sa anumang kondisyon at ibinuka ang kanyang nakatali na mga kamay. Habang inaatake niya sila sa pamamagitan ng pag-agaw ng sibat, nagsimula silang tumawa. Ang mga taong ito ay mga aktor na kumikilos ayon sa utos ni Frank. Nagalit si Lily kaya nagsinungaling si Frank tungkol sa lahat at sinuntok siya ng gabing iyon. Tinanong ni Frank si McGregor kung patatawarin siya ni Lily, ngunit tiniyak niya sa kanya na hinding-hindi siya nito patatawarin pagkatapos ng mga kasinungalingang ito. Isang babae roon ang nagbabasa ng wika ng mga pana at alam niyang makikita nila ang puno kung saan lumulubog ang buwan. Nagtalo si Lily na hindi na siya nagtitiwala kay Frank at binabayaran ang natitirang pera. Sinabi niya sa kanya na hindi na siya sasama sa paglalakbay. Kinulayan ni McGregor ang kanyang mukha ng permanenteng dye nang hindi nalalaman sa kabilang banda. Nagsimula ng magising ang mga namatay na sundalo ni Aguirre. Biglang lumapit si Aguirre kay Lily at hiniling na bigyan siya ng pana. Tumanggi siya at sinasalubong siya ng mga sanga. Tinatanggal niya ang mga sanga at sinunog ang ilan sa mga hindi napatay na sundalo ni Aguirre. Nakipag-away si Frank kay Aguirre, kinuha ang kanyang merienda at inatake siya ngunit ipinasok niya ang espada sa kanya. Nahulog si Frank sa ilog. Nagsimulang umiyak si Lily sa pagkamatay ni Frank. Hiniling ng isang tribal na babae kay Lily na maghiwa-hiwalay sa gubat gamit ang isang pana. Gusto ng mga sundalo ni Aguirre na abutin ang luha ng buwan para mawala ang sumpa.
Gusto nilang ibalik ang kanilang mga kaluluwa. Iminumungkahi ni Aguirre na ipadala ang mga bubuyog na lumilipad sa kanilang mga katawan patungo sa prinsipe. Hahanapin niya si Lily para sa kanila at makukuha nila ang pana. Sa kabilang banda, habang naglalakad sa gubat, nakita ni Lily na buhay si Frank. She gets so happy, but surprisingly, hindi dumudugo ang espada sa katawan nito. Sa wakas ay ipinahayag ni Frank na siya ay 400 taong gulang. Ang totoo, hindi siya pwedeng mamatay dahil sa sumpa, kaya dapat tulungan siya nitong tanggalin ang espada sa katawan niya. Ipinatong niya ang paa sa dibdib nito at tinanggal ang espada. Nawalan ng malay si McGregor nang makita ito. Ginayang siya ni Lily at na-appreciate niya na marami na siyang nagawa para sa kanya. Tsaka nabali yung paa niya, niyakap siya nito at nangako na babalik siya kaagad. Nakita ni Prince mula sa salamin na may ilang bubuyog na sinusubukang makapasok sa submarino. Inutusan niya silang buksan ang mga pinto. Ang mga bubuyog ay pumapasok at umupo sa mga partikular na lugar ng mapa, na sinasabi sa kanila kung saan sila dapat pumunta. Sa kaunting pakikibaka, naiintindihan ni Prince kung saan siya gustong pumunta ng mga bubuyog at nagsimulang lumipat doon. Gustong malaman ni Lily kung bakit hindi maaaring mamatay si Frank, kaya sinimulan niyang sabihin na ang kanyang pangalan ay Francisco, at ang kanyang ama ay nasa hukbo ng ama ni Aguirre. Pagkamatay niya, pinalaki siya ng ama ni Aguirre na parang anak niya. Para silang magkapatid. Isang araw, nagkasakit ang anak na babae ni Aguirre kaya wala ng paraan para mailigtas siya. Narinig niya ang tungkol sa mga luha ni Moon at nagsimula ang kanyang paglalakbay upang kunin ang mga ito para sa kanyang anak na babae. Sa kanilang paglalakbay, maraming lalaki ang nagkasakit at namatay. Isang araw, nagkasakit din sila at kinuha sila ng isang pinuno ng tribo at iniligtas ang kanilang mga buhay sa mga luha ng buwan. Masaya silang gumaling, ngunit naiinip si Aguirre, kaya't hiniling niya ang pana sa pinuno upang mapaluha si Moon. Tumanggi siya, at inatake siya ni Aguirre. Nagsimula ang isang away, ngunit sinumpa ni Chief silang lahat bago siya namatay. Kaya naman siya, si Aguirre, at ang kanyang hukbo ay hindi makatakas sa ilog. Noong araw na iyon, hindi kinampihan ni Frank si Aguirre sa kanyang kabaliwan, kaya naman naging kaaway siya. Hindi mabilang na beses silang nag-away. Pagkatapos hanggang isang araw, isinara niya si Aguirre at ang kanyang mga tauhan sa isang kuweba. Nang maglaon, gumawa si Frank ng isang bangka at ginawa ang buong bayan. Hindi niya alam kung sino ang nagpalaya sa kanila. Sa kabilang banda, pinasakay ng isang tribal na babae si McGregor sa bangka upang maabot ang puno. Bigla namang lumapit si Prince doon. Tumalon ang babae sa tubig habang hinuhuli ni Prince si McGregor. Binalaan niya si McGregor na papatayin niya ang maraming tao sa pamamagitan ng pagpindot sa isang pindutan kung hindi niya sasabihin sa kanila kung nasaan ang kanyang kapatid na babae. Habang tinuturuan ni Frank si Lily tungkol sa bangka, gustong malaman ni Lily kung ano ang gagawin ni Frank kung maalis ang sumpa. Ibinahagi niya na nabuhay siya sa bawat sandali ng 1,000 beses, kaya gusto niyang magpahinga sa kapayapaan ngayon. Sa takot na lumangoy, si Lily ay nakakuha ng lakas ng loob na tumalon sa tubig. Pinindot niya ang isang bato malapit sa pingga at ikinulong siya nito sa hala. Pagkaraan ng maikling panahon, inilagay ni Frank ang hangin sa kanyang bibig upang mapanatili ang kanyang paghinga. Kasabay nito, patuloy na sinusubukan ni Lily na buksan ang pingga. Sa wakas ay binuksan niya ito, ngunit nawala si Frank habang inaatake siya ni Piranha. Nawala ng malay si Lily sa tubig, ngunit pagkatapos ng pagpindot sa pingga, bumaba ang antas ng tubig. Dinadala siya ni Frank sa kamalayan. Tuwang-tuwa sila na sa wakas ay narating na nila kung nasaan ang mga luha ni Moon. Sinubukan ni Lily na kumbansihin si Frank na dapat niyang tumira kasama niya sa London pagkatapos alisin ang sumpa. Biglang lumabas ang submarino mula sa dagat. Inaresto silang lahat ni Prince at hiniling na gabayan siya sa puno. Hinihiling niya ang arrowhead at nagsimulang lumipat sa barko, kung saan ang liwanag ng buwan ay bumagsak sa puno. Nadismaya si Prince nang makitang patay na ang puno, ngunit alam niya na kailangang may alam sina Lily at Frank para mapanatili itong buhay. Hiniling ni Frank kay Prince na bigyan siya ng isang talulot kung gagabay siya, dahil gusto niyang alisin ang kanyang sumpa. Pumayag si Prince. Nang makarating sila sa kuweba, hindi mabasa ni Frank kung ano ang nasa dingding nito. Dumating si Lily para tumulong kapalit ng pangakong magkakaroon din siya ng talulot. Sinabi sa kanya ni Prince na maaari silang magpasya kung sino ang makakakuha ng isang talulot, dahil isa lang ang ibibigay niya. Binasa nila ang nakasulat at hinati ang arrowhead sa 2 piraso. Lumilitaw ang isang talulot na kanilang inilagay sa dingding. Iniilawan nito ang buong puno habang namumukadkad ito ng mga bulaklak. Biglang nilagyan ni Lily ng bala si Frank,
at nagkunwari siyang mamamatay. Bumagsak siya at inatake ang mga tauhan ng prinsipe na nagbabantay kay McGregor, habang mabilis na sinubukan ni Lily na kunin ang talulot bago mawala ang buwan. Ang buwan ay nagsimulang lumayo, at ang puno ay natuyo muli. Isang talulot lang ang makukuha niya. Sinabi sa kanya ni Prince na ibigay ang talulot, ngunit itinapon niya ito. Nahuli ito ni Frank, habang sinasalakay din sila ng isang giri at ng kanyang mga tauhan para makipaglaban sa isang giri. Pinaandar ni Frank ang bangka, naiwan sina Proxima at McGregor.